Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Pakibatin yung katabi ng isang magandang gabi. Tatanungin ko po kayo, gusto nyo ba ng tahimik na buhay? Kung gusto po ninyo ng tahimik na buhay, huwag kayong makialam sa buhay ng iba. Man lives in insecurity. Sa napakadami nating insecurity sa katawan, nagagawa natin na kontrolin yung ibang tao. Kapag nga naman nakokontrol mo sila, mayroon kang power over them. Ang tingin mo sarili mo ay magaling, mataas. Pero ang nagdadrive sa atin para maging magaling o maging maayos ay yung takot na baka tayo'y mahigitan ng ating kapwa o kasamahan. Hindi dahil gusto mong mag-improve sa sarili, pero dahil gusto mong higitan yung iyong kasamahan. Bakit po lagi niyong tinitingnan? Ano bang tawag doon? Lagi niyong tinitingnan kung ano mga ginagawa ng inyong makakilala at kaibigan. Bakit niyo inuusisa yung kanilang buhay? Bakit po? Mayroon tayong insecurity sa ating katawan. Ito ay minsan yung ating pride, yung ating jealousy at envy. Yung pong mga alagad sa ating ebanghelyo, pinagsabihan yung nagpapalayas ng masamang espiritu dahil hindi nila sila kagrupo. Natatakot sila, baka mawala yung kanilang kasikatan, mawala yung kanilang mawala yung atensyon ng tao sa kanila at malipat dito sa ibang tao o sa ibang grupo. Ipinapaalala po sa atin sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Life in the final analysis is not within our control. Hindi mo pwedeng i-control yung ibang tao na dapat ganito yung gawin mo, dapat ganito yung buhay mo. Wala tayong control sa kanila. At minsan din, gustong-gusto natin na we are in control. Gagawin ko yung gusto ko, ito yung plano ko. Pero, hindi naman yon ang nananais ng Diyos para sa atin. Ano pong pinapakita sa atin? We must depend on the Lord's providence. Pagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos, huwag nating pangunahan ang Diyos. Hindi tayo magaling. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating buhay. Anytime pwede niyang bawiin yung ating buhay na mayroon tayo. Since marami tayong insecurity at gusto rin natin secure yung ating buhay, lagi po nating pakakandaan, life and death are predestined by God. Before the reality of death, we are equal. Mayaman man o mahirap, lahat tayo mamamatay. Hindi po tayo senarili. Mahaba ang buhay. Kaya pinapakita po sa atin, we must depend on the Lord's providence. Pagkatiwala natin yung ating buhay. Sabi nga sa pagbasa ni Santiago, hindi natin nababatid, hindi natin nalalaman yung bukas. No? We must live in the present moment. No? I-enjoy po natin yung ating buhay at siguraduhin natin na malinis yung ating konsyensya at tinutupad natin ang kanyang kalooban. Kaya minsan nagiging miserable ang ating buhay dahil sabi nga natin, sa sobra nating
pangingialam sa buhay ng ibang tao. Our faith is a personal journey. Ang concern po natin ay yung paglago ng ating pananampalataya. Kung hindi man magawa ng iyong kapwa yung kanyang trabaho, pananagutan niya sa Diyos yun. Ang pananagutan mo ay yung iyong kaligtasan. Kaya, depende natin sa Diyos yung lahat ng bagay, kahit yung ating buhay. Basta yung binigay sa atin na buhay, ginagawa nating kapakinabang kung paano natin tinutupad ang kanyang kalooban. Ikalawa, rejoice when others bear fruit. Masaya ba kayo kapag kayo nagtatagumpay? Kapag kayo successful sa buhay, masaya tayo. Yung ibang tao, masaya din kapag sila nagtatagumpay sa kanilang sarili. Bakit di ka magiging masaya para sa iba? Sabi mo sa iyong katabi, masaya ko para sa iyo. Celebrate achievements. Celebrate po natin ang achievements ng iba. Yung mga alagad, parang hindi sila masaya dahil may ibang tao na nagpapalayas ng masamang espiritu. Minsan hindi tayo masaya kapag nagtatagumpay ang iba. Kapag may bagong gamit, sasakyan, yung iyong kapitbahay, masaya ka ba? Sabi, kapag nakikita natin, kapag inggit, pipikit. Hindi po tayo pipikit kasi pag mulat mo, yung pa rin makikita mo. Imumulat natin ang ating mata sa biyaya na mayroon tayo. Sabi mo sa iyong katabi, pinagpala ka. Huwag po natin kainggitan kung yung ibang tao ay nagiging matagumpay. Kung sila'y masaya, dapat nagse-celebrate tayo dahil sila'y masaya. Kung sila'y nag-fail sa kanilang buhay, makiramay tayo. Hindi tayo masaya kapag nagbak yung ating kapwa. Minsan sasabihin natin, buti nga sa kanya. Hindi po yun makakristyano. Yung makikristyano, nagse-celebrate tayo kapag tagumpay yung ating kasamahan. Nalulumbay tayo kapag sila may pinagdaraanan. To celebrate the achievements of others. Maging masaya tayo kapag nagbabago yung ating kapwa. Maging masaya tayo kapag yung ating kasamahan ay gumaganda yung buhay. Kaya nga, makita natin sa ating pagdiriwang sa araw na ito, kung paano tayo binibiyaan ng Diyos. Anong sabi ni Kristo? Anong sa'yo kung tinutulungan ko yung tao na ito? Ibig sabihin, unahin mo yung sarili mo, tingnan mo yung pagnilayan mo yung buhay mo. Tingnan natin yung sarili nating bakuran, hindi yung bakuran ng kapitbahay. Pinagpala din tayo. Kung tayo pinagpapala din yung ating kapitbahay, yung ating kaibigan. Kung tayo anak ng Diyos, sila'y anak ng Diyos. Sabi mo siyang katabi, anak ka ng Diyos. Anak ka din ng nanay mo. Sapat na para hindi ka ma-engage sa iyong kapwa na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ko nga, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos. Before that, we are equal to God. Pantay-pantay tayo. Hindi mo dapat kainggitan. Yung isang tao na nagiging magandang buhay, imumulat natin ang ating mga mata sa mga biyaya na mayroon tayo. At panghuli, we must cooperate with those who are doing good regardless of who they are. Ang ating pong simbahan na inaaniban, hindi po yun exclusive. Kami lang yung maliligtas. Kami lang yung mabubuti. Yung samahan lang namin ng paborito ni Father. Kami yung magagaling. Hindi po. Bilang isang simbahan, kinikilala natin yung kakayanan na gumawa ng kabutihan ng ating kapwa. Kinikilala natin yung kanyang naiambag sa simbahan. Nakikita din natin yan sa parokya. Yung pong aming parokya ay bago lang sa
timbaw, sabihin niyan. No? So, bago pa lang kami nagsisimula ng pagiging parokya, nakaka 3 years pa lang po kami. No? So, bago pa lang kami nag-recruit ng mga volunteers sa simbahan. At tinuturuan ko sila kung paano magiging isa. Hindi nagpapagalingan, hindi nagkakakanya-kanya. I-recognize natin yung naiaambag ng bawat isa. Yung kagalingan, yung skills ng bawat isa. So, yan yung isang simbahan. Kinikilala mo yung kakayanan, abilidad, at talento ng ibang tao. Sa isang teamwork, kinakailangan mo din ng kababaan, kinalin yung kanyang kakayanan, at hindi lang ikaw yung magaling. Lahat kayo may kayang iambag sa parokya, sa community na ating kinabibilangan. Kaya sa patuloy po ng ating pagdiriwang sa araw na ito, makita natin that God is in control. No? We can propose, but God disposes. No? Nasa Diyos yung lahat ng pagdidesisyon, kahit sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. Kaya patuloy tayo na manalangin sa Diyos na nawa yung ating buhay ay laging naka-align sa kanyang kalooban at kanyang plano para sa atin. Amen.